Hello guys! Welcome na naman po dito sa aking YouTube channel. So ngayon, ang video na ito ay tungkol sa copyright claim. So sa hindi pa nakakaalam kung ano ang copyright claim or ano ang ating dapat gawin para maiwasan natin si copyright claim, yes, tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo kung ano ba si copyright claim or kung ano ba ang mga steps para maiwasan natin itong si copyright claim. So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel sa hindi pa nakapag-subscribe, and then huwag nyo rin kalimutang i-click si bell button para maging updated kayo sa aking mga video na i-upload. Okay, so start na po tayo. So, ang first nating gagawin ay pupunta tayo dito sa ating Google. Sa ating Google application or dito sa ating Google Chrome. O, ayan. I-click natin itong si Google Chrome. Ayan. So, before po tayo mag-umpisa about dito sa kung paano ba mag-upload ng video para hindi tayo ma-copyright, ay ipapaalam ko muna sa inyo kung ano ba talaga itong si copyright claim. Okay? Kung ano ba talaga ang pwede nating gawin para maiwasan itong si copyright. So, ano nga ba ang copyright? So, itong si copyright claim ay isang material na kinuha natin sa ibang may-ari. For example, itong video or music, 'di ba? For example, yung video ni Rihanna, kukuha ka doon na yung part na for example, yung music niya. So, music video niya, yung part na yun na gustong-gusto mo talaga yung music na yun, tsaka kinuha mo, nag-crop ka, tapos in-upload mo. So, yun, makaka-copyright claim ka nun pag hindi mo siya in-edit. So, dapat talaga i-edit mo siya para hindi sila magkapareho talaga. So, may changes na siya. So, sa puntong yun ay hindi ka na makaka-copyright claim. Pero, maraming steps or maraming klaseng copyright itong magagawa pag nag-upload tayo ng video or gumamit tayo ng music na hindi atin. Okay po? So, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba ito maiwasan. So, don't worry kung kayo ay gagamit ng hindi sa inyo kasi may solusyon dyan. So, ang first nating gagawin ay sa tuwing gagamit tayo ng video ng iba, dapat 5 seconds long lamang ang gagamitin natin. So, yun pala guys. Dapat 5 seconds lang ang haba ng video or music na gagawin mo. Okay, na gagamitin mo. At ang 5 seconds na clip ng kanilang video ay maaari nating pahabain sa pamamagitan ng pag-slow motion. So, para hindi tayo makapiright ay pwede nating pahabain itong video clip na ating kinuha or pwede nating i-edit. Like for example, lagyan natin siya ng video effects. So, yun ang dapat nating gawin. At kung gagamit naman tayo ng mahabang video na galing sa iba, ay dapat gawin natin ito ng mga comments. So pag gagamit tayo ng hindi natin maiwasan, gagamit tayo ng mga video na yung medyo mahaba-haba. So kailangan talaga na gawa natin siya ng paraan. So for example na lang, gawa natin siya ng mga comments, 'di ba? Yung basta i-edit mo siya para hindi siya same doon sa totoong video na kinuha mo lang. Okay? Or magdagdag ka ng mga values sa video. Okay, para para humaba siya. And then, kailangan may babaguhin ka lang
or idadagdag sa video na kinuha mo. Or kaya lagyan mo or gawan mo siya ng parody or memes. O 'di ba? Maraming mga YouTuber na gumagawa ng ganito, guys. So hindi sila nakikipiright claim. 'Di ba? Yung iba naman ay ibang style yung ginagawa nila para hindi sila ma-copyright claim. So ako, nung una, yung baguhan pa lang ako dito sa YouTube, ay palagi talaga ako nakaka-copyright claim. For example na lang, yung mga music, yung ginawa ni Covers PH, yun, nakapiright ako. Kasi nga is, kinuha ko no, yung ginawa nilang video, yung ginawa nilang karaoke ba yun, at saka, hindi ko siya na-edit, kaya ganun. Na-copyright ako. Kaya ang ginawa ko is, dinilit ko siya. Oo, dinilit ko talaga siya. Yung views ko doon is mga 2K plus. Hindi ako naghinayang, guys. Dinilit ko talaga siya kasi makakasira yun sa performance ng channel ko. Okay? So, wag nyo akong tularan, guys. Okay. So ang ikalawang nating gagawin ay ang isa pang paraan para maiwasan ang copyright ay pwede natin i-mute. Okay, pero alam nyo, guys, ako pag nag-review ako sa yung mga video na mute, nawalan ako ng gana kasi hindi mo alam kung anong klaseng video yun, kung anong mga sinasabi kasi naka-mute siya. Okay, dapat talaga hindi naka-mute. Kasi yun yung kumbaga siya yung nag-enhance yung my music, 'di ba? May nagsasalita, yun yung ang nagpapaganda ng isang video, 'di ba? Pero pag yung mute is wala nawala yung interest mo. Okay? So, dapat, pwede naman natin siyang i-mute, pero for me, hindi maganda pag i-mute mo. Okay, kung ganon, iwag na lang mag-upload kung i-mute lang pala. Diba? At saka, iwasan din natin gumamit ng mga sikat na kanta or music. O, ito guys, nakatry na din ako nito, yung mga sikat na kanta, yun bang nag-trending, ginamit ko, ayun, na-copyright ako. Kaya ang ginawa ko, dinilit ko siya. Kahit marami ng views, hindi ako naghinayang, guys. Kasi makakasira talaga siya sa YouTube mo. Yun yung dahilan. Baka ma-demonetize ka pa ni YouTube. So, sayang yung effort mo. Ilang years, ilang buwan mo siyang pinagpaguran para lang ma-monetize ka. Tapos, dahil lang sa copyright claim, yung ganun. So, dapat yun yung iwasan nyo, guys. At saka, pwede din pala tayong gumawa ng video, kumuha ng video na hindi atin, pero kailangan talaga natin siyang i-edit. Tsaka, may mga apps naman na pwede mong gamitin sa pag-i-edit. So, for example, sa akin, ang ginawa ko, may apps ako na din-download, itong CapCut. So, ito yung CapCut. Lahat talaga ng ang mga video ko dito sa YT channel ko, yung mga in-upload ko na video, sa CapCut ko talaga siya ini-edit. Yeah. Yun talaga. Parang naano ko na talaga si CapCut. Yun bang na-memorize ko na lahat ng sulok, yung paano ba gawin ito, paano ba mag-voice over, mag-edit ng video, mag-edit ng voice, yung ganun. Parang na-memorize ko na siya. So, itong si CapCut, guys, maganda itong si CapCut. Maganda talaga siya. Okay. And then, so, yun guys, yun lang yung gagawin mo. So, dapat talaga may kaalaman ka din kung paano ba i-edit para hindi ka ma-copyright. So, ayun guys, proceed na po tayo. Okay. So, ito yung main natin na ito talaga yung main natin dito is paano nga ba ang tamang pag-upload ng ating mga video gamit ang cellphone. Okay? Kasi sa akin is every time nag-upload ako kay YT is cellphone talaga ginagamit ko kasi yung laptop ko is nasira. So, kaya
mas ano kasi, mas advantage pag cellphone yung ginamit mo para mag-upload ka. Kasi, di ba pag nag-video ka, cellphone yung ginagawa mo. Kasi, disadvantage kasi pag sa laptop is magte-transfer ka pa ng files, yung ganon. So, ano kasi, gusto ko yung madalian lang. So, yung isahan lang. So, ayun, cellphone lang ginagamit po tuwing nag-upload ako dito sa YouTube channel ko ng mga video kasi nga is nandito yung apps ko na CapCut, nandito sa cellphone ko naka-install, yung ganun ba? So, mas ako, pag cellphone yung ginagamit ko. Okay. So, ngayon guys, paano nga ba ang tamang pag-upload? So, first is, pupunta tayo sa Google. So, ngayon guys, nandito na tayo sa Google. So, make sure lang natin guys na yung naka-login na Gmail account mo dito sa Google Chrome ay yung account mo na Gmail na ginagamit mo sa iyong YouTube channel. Kasi hindi pwede kasing iba yung naka-login sa Google Chrome na account kasi nga yun yung gagamitin kasi natin, okay, sa pag-upload mo. So guys, ayan, ang first nating gagawin ay pupunta lang tayo sa ating browser dito sa Google Chrome. So pag nasa Google Chrome na tayo ay punta tayo sa search bar, tapos isa-search lang natin itong si youtube.com. So ayan, i-click natin siya. So, ayan guys, na-click na natin siya. Nandito na tayo sa youtube.com. So, ang susunod natin gagawin ay i-click lang natin nandito sa baba. Kasi sa akin is iOS kasi ito, kaya nasa baba yung tatlong dot. So, sa Android dyan, yung tatlong dot kasi ay nasa ibabaw. So, ngayon na i-click natin itong si tatlong dot. Tapos, ayan, hanapin natin si desktop site. So, ayan, request desktop site. Hintayin lang natin muna kasi nga naglo-loading siya. So, ayan guys. So, andito na tayo ngayon sa desktop site ni Chrome. Dito tayo sa loob ng youtube.com. So, ang next nating gagawin ay pipindutin natin ang ating channel. So, ayan, pindutin natin itong si channel. Ayan, pindutin natin si channel. So, ayan, napindot na natin si channel. Pindutin muna natin itong si So, ayan guys, napindot na natin. I-click na natin. So, pagkatapos nating i-click ang logo ng ating channel at pindutin ang your channel at ilong press natin itong si camera na may plus button. Ayan guys, dito sa taas guys, di ba may nakalagay dito, may nakikita kayong camera na may plus button, Ayan, ilong press natin siya. At pindutin natin ang upload a video. Ayan. So, pag na-click ko na itong itong camera na may button plus is ito yung lalabas, may upload video, go live, and create post. So, ang ating i-click dito ay itong si upload video. Ayan. Click natin si upload a video. So, ayan guys. So, ito yung lalabas pag na-click na natin itong si upload a video. At i-open natin
at i-open natin ito. Nasa taas. Ayan, i-open natin ito. Itong may plus. Tapos ay makikita natin dito, mapupunta tayo dito sa ating gallery. So, pipili tayo dyan kung asan ba dyan ang ating i-upload. So, for example, mag-upload tayo dito ng, wait lang ha. Asan ba ang, mag-upload lang ako. Yung bang ano lang, hindi siya masyadong mataas kasi nga ay, so, ayan, ito na lang. Ito yung mga fur babies ko. So, ayan guys. So, pagkatapos nyan ay, diba sa nakikita nyo guys, may nakalagay dito create a title. So, dito natin ilalagay yung ating title. So, ayan, lagyan natin siya. For example, lagyan natin siya ng my fur babies. My fur babies. So, ayan guys. Ito yung title niya. Okay. So, ayan guys. So, dito sa title niya is dapat so, ayan guys, may title na siya. So, dapat dito sa title mo is di naman natin maiiwasan na may nag-upload din ng video dito sa YouTube na same kayo ng title. So, dapat ay itag mo, ilagay mo dito ang iyong name ng iyong YouTube channel para hindi kayo makopyright. Okay, for example, sa akin is Janelle's Vlog. So, ito yung gagawin ko para hindi siya makopyright. Kasi hindi natin alam na may nag-upload din ng videos na ang title niya ay My Fur Babies. So, ayan. Itatag ko ang aking YT channel para hindi ako copyright. So, ayan ito guys. So, ganyan guys. So, yan yung makikita nyo. So, ganito guys. Ayan. So, pagkatapos nyan ay dito naman tayo sa add description. So, dapat talaga maglagay tayo ng description. So, ang ilagay natin dito sa description ay yung ano ba ang nasa loob nitong video. For example, ang ilagay ko dito ay hashtag my fur babies, and then hashtag love, hashtag name ng mga alaga ko, and then yung may ganun, yung mga dapat visible yung yung hashtag nyo, yun bang searchable siya, yun bang, at saka wag nyong ilagay dito yung bitang baliktad na mga letra. Hindi siya pwede kasi hindi siya searchable. Dapat yung ilagay nyo ay dapat searchable siya. Tapos dapat nakaset siya sa public. Okay? And then dapat itong sa monetization is naka-on siya. And then itong sa audience guys, wag niyo na siyang i-click. Pwede na yan. And then kung gusto mo siyang ilagay sa playlist mo, kung may ginawa kang playlist, for example, may playlist ka na doon is ang nasa loob lang doon is yung mga fur babies mo lang, yung mga alaga mo lang ang nandoon, so pwede mo siyang i-add doon. Okay? So sa akin is naka-allow siya, allow video and auto remixing, and then pwede mo na siyang i-upload. So, ayun guys, ganyan lang po siya mag-upload para hindi kayo makopyright claim dito kay YT channel. So, yan lang kasimple guys. Ganyan lang po siya kasimple gawin. So, sana nakatulong itong video ko sa inyo para may kaalaman na kayo about kay copyright claim. Okay po? Okay, thank you po for watching my videos.